Good day mga kababayan. Magandang araw po sa ating lahat. I'm Lindon Katulong. Welcome po sa ating episode ngayong araw. Pag-usapan natin mga kababayan ang lumabas na balita po na ang ating Secretary of Department of Justice, no less than Secretary Crispin Jesus Remulla, nung lumabas, mga kaibigan, na ang ating Secretary of the Department of Justice ay mag-a-apply daw siya sa ombudsman, mga kaibigan. Kasi po, ang ombudsman natin ngayon na si Ombudsman Samuel Martires ay magre-retiro na po ngayong buwan. Ngayong July. Ano po? Ang ombudsman po ngayong panahon ay nasa sa posisyon, mga kaibigan, na sentro din ang mga issue, mga pinag-uusapan, mga kababayan, dito sa ating bansa. Alam niyo yan, di ba? Dahil sa ang ombudsman ay nandito, ito yung agency na nakasalalay din dito, mga kaibigan, ang mga kaso ng mga public officials natin. Okay? Dito dinudulog, dito sinasampa po sa ombudsman ang mga kaso ng ating mga public officials, be it elected or non-elected public officials, mga kababayan, and even ordinary employees or employee of the government. Dito po pinapile ang kaso kapag mayroon silang mga nagawa po na sabihin nating krimen, part po doon sa kanilang trabaho. Ano po? In furtherance of their work. Na, ngayon, ang ating ombudsman, nitong nakaraang mga araw lamang po, mga nakaraang araw, sabihin na lang natin mga a couple of days or couple of weeks, napasama ito, mga kababayan, dito sa usaping impeachment. Napasama ito sa usaping impeachment. And even doon sa mga Senate hearings, mga kababayan, napasama ang ombudsman. Kung matatandaan pa natin, mga kaibigan, na-invite ang ombudsman sa investigasyon sa Congress, na-invite ang ombudsman, kung hindi po ako nagkakamali, na-invite siya sa investigasyon sa Senado. Yung tungkol doon sa akusasyon ng ating Vice Presidente po, na si Inday Sara, na inimbestigahan na dahil sa meron daong nagamit po na pera. At ito, mga kababayan, ang naging epekto, kung natatandaan po ninyo, meron silang nakuha na may nag-gather sila ng mga information, mga kaibigan doon. Ito ang mga pieces of evidence na sinasabi, mga kababayan, na naging part ng mga ebidensya na inipon nila, na ginawa nilang complaint, mga kababayan, laban doon sa ating Vice Presidente, mga kaibigan ko. Yung mga ebidensya nilang nakuha, ginamit nila ngayon as evidence, mga kaibigan, dito sa ginagawa nilang impeachment complaint against sa Vice President Inday Sara. At ito rin ang mga ebidensya po, may iilan dito, na mga ebidensya ang ginamit nila doon sa pag-file din ng kaso, mga kaibigan, sa Office of the Ombudsman. Kaya nga po, tinapik natin, mga kaibigan, kasi ang ombudsman dito ay may malaking papel, mga kababayan ko. May malaking papel dito.
dito sa ombudsman pa lamang, madipinsahan ng legal team ng Vice Presidente, mga kababayan, yung isinampa na kaso laban sa kanya ng mga nagreklamo diyan sa House of Representatives. Alam niyo, naging issue pa, mga kaibigan, kung matatandaan pa po ninyo, naging issue pa, mga kababayan, yung pag-file ng complaint doon sa Office of the Ombudsman. Natandaan ninyo ba yon? Na naging issue pa, mga kaibigan, kasi daw, sabi ng doon sa lumabas din na balita, mga kababayan, in fact, napag-usapan natin yun dito at binasa pa natin, mga kaibigan, dito ang source. Sa isang episode natin na pinag-uusapan natin, mga kababayan, nabasa pa natin yung sabi ng ombudsman na ang nag-submit mismo ng mga dokumento, I do not know if it was a complaint, basta ang sinabmit, mga kababayan, ng Secretary General na si Secretary General Velasco ng House of Representatives. Natandaan po ba ninyo yon? I hope natandaan ninyo, mga kababayan. Nagkapalitan pa ng kunting salita, mga kababayan. Ang spokesperson ng House of Representatives at saka yung ombudsman natin. Na nakasulat naman po. Hindi natin narinig, mga kababayan, na meron silang erguhan, yung bang personal erguhan. Hindi naman natin nakikita. Yung binasa natin na news, yung source po natin, nung pinag-usapan natin dito, may palitan po ng statement. Kasi pinasinungalingan ng spokesperson ng House of Representatives. Wala. Hindi sila. Pero sabi ni Ombudsman Martires, yung Secretary General ninyo ang personal na pumunta dito at binigay yung kopya. In fact, mayroon pang kasamang letter daw. I suppose na yung letter na yun na kasama was a certification na kasi sinabi na yung letter ang sabi daw na dumaan sa plenaryo na yun. So, ang aking may presumption was, I suppose, na yung letter na sinasabi, mga kababayan, was a certification that I do not know if it was a complaint, mga kababayan, basta ang sinabi, hinatid doon sa Office of the Ombudsman. Di ba yun yung pinag-usapan natin, mga kaibigan? Okay? Bakit ko po tinalakay ito, mga kababayan? Kasi yung ating Justice Secretary ngayon, ipapakita ko sa inyo, mga kababayan, yung nakuha natin na headline po na mag-a-apply po daw. Ayan. Di ba? Aso sa qualification, mga kababayan, lahat ng mga abogado qualified naman eh. Lahat ng mga abogado qualified dito sa Justice Department. Lahat abogado qualified. Diyan sa Ombudsman, lahat na abogado qualified. Kasi you need to be a lawyer para ka maging mailagay diyan. May mga requirements lang sila, mga kababayan, diyan. Siyempre may age, I understand. Age requirement, your length of service, your length of practice of law. Di ba? Ilan lamang yan sa mga requirements, mga kababayan,
na para ka maging, para ma-comply po yung requirements na kinakailangan doon para isa ka sa mga maging ombudsman, mga kababayan. Ano po? Kasi may requirements yun eh. Of course, mga kaibigan, ang very important dito, ano po, yung trust ng presidente. Ano po? Ang ombudsman ang pumipili po kung sinong maging ombudsman talaga, mga kaibigan, pipiliin yan from the roster. Doon po sa pinalabas na listahan po, mga kababayan, doon sa kanilang mga considerable, ika nga, kung sasabihin natin, kung sinong i-consider. Pero yung maging ombudsman, mga kababayan, alam naman natin yan, yung those who get the trust and confidence of the appointing authority, which is the President. Alright? So, di natin alam, mga kababayan, kung sino. Itong lumabas na balita, mga kaibigan, na mag-apply daw doon ang ating Justice Secretary. Wala namang problema yun. Pero ito lang ang sa aking ang masabi ko, mga kaibigan. What is in there diyan sa ombudsman? Ano pang hahabulin mo sa ombudsman na iyong posisyon na hinawakan ngayon, mga kababayan, ni Justice Secretary Crispin Remulla, ay isang posisyon din na makapangyarihan naman eh. Kinakailangan siya doon. Ano po? In fact, sa kanyang galing pa yung mga instruksyon, mga kababayan, kung bakit nahuli, kung bakit hinuli, kung bakit napadala o pinadala sa dahig, mga kaibigan, ang dating Pangulo. Alam niyo yun? Makapangyarihan po ang Department of Justice, mga kaibigan. Kaya po, hindi ko maintindihan anong meron dyan sa ombudsman, mga kaibigan, na wala dito sa Department of Justice. Ako personally, hindi ko naman siya sinisisi. I mean, hindi ko siya sisisihin, mga kababayan. Because it's a chance. Tama po. It's a chance. And kung ikay mapili, it's once in a lifetime na privilege po na ikay mabigyan ng tiwala po ng appointing authority or the President. Hindi lahat ng tao, mga kababayan, mabigyan ng tsansang, at mabigay yung tiwala ng Pangulo sa iyo. Napakaswerte mo pag nabigay sa iyo ang tiwala ng Pangulo. Pero ang atin, mga kababayan, dito lang naman. Hindi po ba ito isang greediness of power? Ano po? Wala kayang hinahabol dito, mga kaibigan. Nagtatanong lang po tayo, ano po? Wala bang hinahabol dito sa ombudsman? Alam mo, mga kaibigan, ang ombudsman ay isang importanteng ahensya po ng gobyerno. Ano po? Dito sa mga taong kinasuhan o sinampahan po ng kaso, katiwalian, especially yung paggamit ng pera na hindi alinsunod sa proseso, sa procedure. Ano po?
At kung ano-anong kamalian, mga kababayan, na cognizable by the Ombudsman. Sa ngayon, mga kaibigan, ang ating Ombudsman magre-retiro. Na ang maging Ombudsman ay pick up po yan. Choice yan. Pinili yan ng presidente. Ano po? So, kung si Secretary Boyeng Rimulya o Jesus Crispin Rimulya ng DOJ a-apply dito, mukhang may naamoy ako, mga kaibigan. Kayo wala ho ba kayong naamoy? Wala ho ba kayong naamoy? Ako mukhang may naamoy ako. Excuse me po. Kasi si Secretary Crispin Rimulya, mga kaibigan, kung marinig ninyo siya pag nagsalita, mga kababayan, always nasa sa always batas. Ano po? We always go by the rule, always go by the law and go by the rules. Pero nakikita naman natin, mga kaibigan, ano po, na yung ibang ginawa, mga kababayan, nila, especially nung time ni nung hinuli nga nila si former President, mga kababayan, kaya nga ang daming issue na na-raise doon At quinalify pa nila, pinagdiinan pa ng, they insisted on something na kahit na maliwanag, mga kaibigan, na I'm referring doon, mga kaibigan, sa nung hinuli nila si former President Digong, mga kababayan. Ano po? Kaya po, sa tingin ko, ay dito sa Ombudsman, kung sakali man po pagbigyan ng ating presidente, baka po mas lalong bumango, lumabas ang amoy na yung pong ating presidente po, or sino ba? Kaya, kung hindi man dyan sa presidente, sino kaya, mga kababayan, ang posibleng nag-udyok, mga kaibigan, na dito ka. Dito ka. Kasi meron pa tayong malaking misyon na dito natin madiin. I'm sorry po, this is my personal opinion. Ano po? Tignan ninyo, mga kababayan. Kung sakali man, si Secretary Crispin Rimulya, kung totoo, hindi naman siguro ito hindi totoo, mga kaibigan. Alam mo ninyo yung mga mainstream media natin, halimbawa na itong print media, mga kababayan, Inquirer.net. Hindi yan sila mga kababayan na mga pipitsugi. Isinulat nila yan at ipa-flash nila, i-breaking news nila, mga kaibigan. That means to say, may source na silang nakuha, mga kababayan, na almost accurate na yan. Ano po? Almost accurate na yan. Kaya po, linabas nila ng ganyan, mga kaibigan. Hindi ako maniniwala na wala. It's a fruit of an imagination lamang po dito sa source na ito. Ano po? Mukhang totoo na yan. Ngayon, kagaya ng nauna kong sinabi, mga kababayan, sakaling italaga, example lamang po, o siya ang pipiliin ng ating Pangulo na maging ombudsman, mukhang halatang halata na. Yung amoy, yung umpisang amoy, hindi lang amoy yan, nangangamoy at umaalingaso na talaga ang amoy.
ano po, na may dito sa ombudsman, may hinahabol na naman mga kababayan. Sa Congress, ayun na, impeachment complaint mga kaibigan. Hindi po ba? Kaya nga po, may mag-uumpisa na ang impeachment. I understand mga kaibigan na may mga schedule na sila sa 28th Congress. Di ba po? May schedule na sila sa this 28th Congress para tuloy-tuloy na nila mga kababayan ang impeachment complaint. May mga processes kung ano-ano yan. Bahala na yun sila. Okay? Against kanino? Against Inday Sara, the Vice President, who is a potential candidate, mga kababayan, para sa 2028 election. Ano po? What is the effect? Kung ma-impeach mga kababayan ang presidente. I mean, I'm just saying kung, if ma-impeach. Wala na. It's a lifetime perpetual disqualification mga kababayan sa lahat. Disqualification to run for a public office. Disqualification to hold public office. Lahat ng mga pwedeng mapagtrabahuan sa gobyerno, hindi na po pwede. Okay? Yan dyan sa impeachment. Example, pag hindi rin mga kababayan matamaan dito sa impeachment, siyempre doon na naman sa ombudsman yan. Ano po? Doon na naman sa ombudsman. Kaya ko po naamoy, mga kababayan, na itong plano, itong lumabas, mga kababayan, na news po, na mag-a-apply si Secretary Remulla diyan sa ombudsman, mga kaibigan, naamoy ko na. Ewan ko sa inyo kung may naamoy kayo. Basta ako naamoy ko, mga kaibigan, na talagang ginawa nila ng gumawa sila, mga kaibigan, ng what we call this one? Yung parang cage. Ano po? Yung parang net. Ano po? Sa mga fishermen natin, ang tawag nila niyan, bunuan eh. Na meron silang nakaganyan-ganyan na mga kahoy o kawayan ba yan? Pagkatapos may parang entry passage sa mga kababayan na pagka nakapasok ka na, hindi ka na makakalabas. So parang ganun ang mangyari, mga kaibigan, dito. Pag hindi tatamaan dito, mga kababayan, sa kanan, dito bibirahin na naman sa kaliwa. Ano po? Ay, yan ang naamoy ko. Kung hindi gusto ng ating Pangulo na masisi siya sa lahat ng mga pangyayari, mga kaibigan natin, dito sa ating bansa, dapat makinig ang ating mahal na Pangulo sa taong bayan. Kasi itong istorya na ito, lalabas ang samot-saring mga kuminto dito, mga kababayan. Lalabas talaga yan. Sakasakali. Wala pong magpipigil kay Secretary Remulla mag-apply para maging ombudsman. Walang makapigil, mga kababayan. Because it's his own personal choice. But as to who will be given the opportunity na maging ombudsman ka, it's not within you. It's not within kay Secretary Remulla. It is within the power to appoint. Within the power of the President to appoint, mga kaibigan. So, sa Presidente
babalik mga kababayan natin. Kaya nga po ang sabi ko, mga kaibigan, siguro, give others a chance naman. I am not saying, mga kababayan, it's sure na si Secretary Remulla. Okay? But siguro para sa akin, ipapaabot ko lang kay Secretary Remulla, you give chance to others. Because, sa tingin ko po, pag ikaw ang papasok dyan, mukhang mas malapit, yung blessings ba? Ano po? Mas malapit sa iyo. Ayan. Ay kung walang intensyon, kasi makikita mo na eh. Ano po? Makikita mo na ang intensyon, mga kababayan, na merong hinahabol mga kaibigan natin while within the period pa na nandyan pa ang presidency ni President Marcos. At sila yung mga taong kumbaga, they are those people na nakasurround po sa ating presidente. And that, sa tingin ko po, the president listen to these people. Ano po? The president listen to these people. So, yung sa akin lang naman give others a chance. Tama na para sa akin. You succeeded and you performed very well dyan sa Department of Justice. In fact, you succeeded in sending the former President of the Republic of the Philippines to The Hague. Ano po? And which resulted na the people of the Philippines was divided. Ano po? Maliwanag namang nasa tayo. Yung iba hindi lang, ayaw lang magsalita. Pero kung personal mong kakausapin at tatanungin yan, may reservations yan sila. At yung iba ayaw lang magsalita because nga, alam naman ninyo na ultimo media, mga kababayan, napasama pa doon sa lagi nilang napatawag. Alam ninyo, sa history, ito lang na gobyerno, I'm sorry po I'm just telling the truth. Ito lang na gobyerno, mga kababayan, na almost ang ginagawa ng ating mga nasa port state, including the social media people, na para bang pinakialaman ang kanilang trabaho. Parang gustong kung anong sasabihin, yung bang manggagaling sa kanila. I'm sorry, this is my personal view, mga kababayan. Ano po? Yun ang sa tingin ko. Parang ginamit ang sobrang kapangyarihan po, lalong-lalo na dyan sa Congress. House of Representatives especially. Di masyado sa Senate. Sa House of Representatives, sobrang ginamit, mga kababayan, ang kapangyarihan. Na halos to be honest may mga manonood sa atin dito na mga friends in the media. I know, alam ko po na may takot kayo. Alam ko po na may takot kayo. I was once before a member of the port state. I was once before a member of the port state. Hindi lang takot yan nasa sa gobyerno. May takot pa kayo sa employment. May takot pa kayo dyan sa employer ninyo. Ano po? Alam ko yun.
Sinabi ko na nga eh, I was once before dito po sa Port State. Ang daming, pwede kang isang ano lang, ha, iwanan mo, huwag mo na yung issue na yan. Meron bang ganun? I can attest to that. I can attest to that. Na pagka maglabas ka ng news mo na ang news mo may matamaan, may magsabi, wag lang yan, wag lang yan. Yan ang totoo. Siguro may ilang ayaw lang sabihin yan. Eh kung gusto kong sabihin ito because this is the truth. Ito ang katotohanan po. Diyan isa sa mga takot na diyan. Anong ibig ko pong sabihin? Pwede pong iipitin yung network mo. Yung outfit mo pwedeng iipitin. Pwedeng iipitin yung may-ari niyan. Kung ano-ano pa. Siyempre ikaw, diyan ka ng buhay, diyan ka kumukuha ng pangkain mo, lahat-lahat. What will you do? So, kailangan kang totoo na lang kung saan yung lead person, doon ka na lang pupunta. Hindi po pa. Yun ang katotohanan, mga kababayan. Ang akin dito, ang gusto kong sasabihin, mga kababayan, na balikan natin itong pinag-uusapan natin, mga kaibigan. Baka makaabot sa concerned person itong pinag-usapan natin, mga kababayan. Think of 1,000 times. Think of 1,000, if not millions of times. Baka po makadagdag pa sa problema ng ating bayan ito. For your comments, just write down below. At huwag kalimutan mag-like and also subscribe my YouTube channel, Broadcasters Viewpoint. At huwag kalimutan i-click ang notification bell para lagi po tayong updated.